Natawa din si Juliana sa tinura ng nobyo niya. Pumunta na sila ng parking, sumakay sa kotse ni Kevin at pinaharurot na ito. Saan mo ko dadalhin? Hindi tong daanan papunta sa bahay natin. I want to see the kids. Later babe, makikita mo din sila. For now, gusto ko munang masolo ka. Nakangiting sabi ni Kevin, hinihimas nitong binti niya habang nag-drive, tila nanggigigil na sa kanya. Sa kondo ni Kevin sila dumiretso. Doon ang tambayan nila dati nung college sila. You still own this property? Tanong ni Juliana. Of course. Hindi ko siya pwedeng ibenta. Madami tayong memories sa kondo na ito. Namula naman si Juliana. Ito kasi ang naging love nest nila noong college sila. Malapit lang ito sa university na pinapasukan nila. Kinuha ni Kevin ang susi at binuksan ang unit. Nang makapasok ay inikot ni Juliana ang mata sa kondo. Walang pinagbago ang kondo. Ganon pa din yon ng college sila. Hindi mo na binago? Tanong niya kay Kevin. Hindi, gusto ko as is lang kung ano siya dati. Dito ko namamalagi kapag na-miss kita nung iniwan mo ko at pumunta ng Paris. Parang nakikita kita sa lahat ng sulok ng kondong ito. Mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Kevin. Habang naalala ang nakaraan, na-touch naman si Juliana sa sinabi ni Kevin. Nilapitan niya ito at hinimas ang pisngi. I love you, Kevin. Hinuli naman ni Kevin ang palad niya at dinala yon sa kanyang labi sa kahinalikan. I love you too, Juliana. Malagkit ang tingin nila sa isa't isa. Inangkin ni Kevin ang kanyang labi. Nagulat siya nung una pero kagad niya namang tinugon. He bit her lower lip. Hindi pinuputol ang pag-angkin sa mga labi niya hanggang sa dinala siya nito sa sofa at pinaupo. At ng mga oras na yon, wala silang inaksayang oras at binawi ang mga panahon na hindi sila magkasama. Nagpakaligaya sila ng magdamag. Nakalimang rounds na sila nang sumuko na si Juliana. Nasa kama na sila kapwa nakahiga. Babe, uwi na tayo. Baka hinintay na ako ng kambal saka baka hindi na ako makalakad nito. Di bubuhatin kita. Sige na nga, pero last round na muna. Nakangising sabi ni Kevin. Visit kang manya ka? May sakit ka na, ipa-check up mo na yan. Wala ding silbi ang petition niya. Dinigadan na siya ulit ni Kevin. Pagkatapos ng last round nila ay nag-ayos na sila ng sarili at umuwi na sa bahay. Mommy! Mommy! Tumakbo ang kambal sa kanya. Hello kids! Bakit ngayon lang kayo, Mommy? Kanina pa namin kayo hinihintay. Nagkatinginan na muna sila ni Kevin. Nakangisi lang ito sa kanya sa kakinindatan. Pasensya na anak at may dinaanan lang kami ni Daddy. Binuhat ng kambal sa kapinaghalikan ng mga bata. Natatawa naman ang dalawa dahil sa kiliti ng halik niya. Mommy, stop it! How are your school kids? Nag-aaral ba kayong mabuti? Yes, Mommy, sabay na sambit ng kambal. Mommy, Thunder has a girlfriend already, sumbong ni Sunshine. What's wrong with that? I am a cute kid. Hindi ko mapigilan ng mga girls na magkagusto sa akin. Thunder, you're only 3 years old, natatawang sabi ni Juliana sa anak. Okay, Mom. Nagbuntong hininga na muna to bago sumagot. Hindi ko muna sasagutin ang mga naniligaw sa akin. Nagtawanan sila sa tinura ng bata. Lumapit naman si Kevin sa anak ng babae sa kahinalikan. But may baby Sunshine here, hindi pwedeng ligawan. Malalagot sila sa akin. Napasimangot si Sunshine. Bakit si Thunder pwede? Tapos ako hindi. Guys, huwag niyo na munang isipin yan. 3 years old pa lang kayo, natatawang sabi ni Juliana. Na-miss niya ang ganitong bonding nilang magpamilya. Soon. Pag natapos na niya ang contract niya sa Paris ay pwede na silang magpakasal at matawag na totoong pamilya. By the way, I have a pasalubong for you both. Kunin niyo sa luggage ni Mommy. Utos niya sa mga bata. Nang silang dalawa na lang ay kinurot niya si Kevin sa tagiliran. You're a bad boy, Mr. Kevin Falcon. Ang sakit ng pearl ko. Pinilit ko na lang maglakad ng maayos, baka mag-alala ang mga bata. Alam mo naman, very observant ang mga yun. Napalakas naman ng tuloy ng tawa ng nobyo. Kulang pa nga yan eh. Ang gusto ko, hindi ka na makatayo talaga. Tara sa kwarto, na-miss ka ulit ni Junior. Cindy, where are you? Tinawagan ni Aljon si Cindy.
Kahapon pa ito hindi nagpaparamdam sa kanya after ng opening party ng jewelry shop ni Lennon at D'Souza. Nasa bar siya ngayon, nagiinom na mag-isa. Nasa Cebu na ako, maikling sagot ng dalaga. What? Hindi ba next week pang balik natin dyan? Bakit nandyan ka na? Wala naman na akong gagawin dyan. Mas maganda bumalik na lang ako dito at isubsob ang sarili sa trabaho. Malungkot na sabi nito. Since nandito naman ako sa Cebu, pwede ka na munang magbakasyon dyan. Enjoy ka at maghanap ng girlfriend. Totoo ba yan? Are you sure you're gonna be okay? Nag-aalalang tanong ni Aljon sa kanya. Yes, maikling sagot ng dalaga. Halatang walang ganang makipag-usap sa kanya. Okay, if that's what you want. May mga obligations din kasi ako dito na kailangan kong tapusin. I'll be there next week. Call me anytime if you need my help. Nagpaalam na si Aljon kay Cindy sa telepono. Kawawa naman si Cindy. Harap-harapang sinaktan ni Lennon kagabi. That bastard. Kahit pa sabihin ni Kevin na walang namamagitan kay Lennon at D'Souza, ay hindi naman maikakaila na close ang dalawa. Sino ba namang girlfriend ang matutuwa doon? Nag-alala siya sa kaibigan niya. Hey, are you alone? Narinig ni Aljon na may nagsalita mula sa kanyang likuran na nagpukaw sa malalim na pag-iisip niya. Nilingon niya ito, isang babae ang tumawag sa pansin niya. Sinipat niya yon mula ulo hanggang paa. Maganda, sexy at morena to. Napangiti si Aljon. Yeah, I'm alone, sambit naman niya. Can I join your table? Wala rin kasi akong kasama. Boring. Hindi na nito hinintay ang sagot niya at bigla na itong umupo sa tabi niya. By the way, I'm Angela. Inabot nitong kamay sa kanya para makipagkamay. Matamis ang ngiti ng babae, parang nang akit ito. Alam niyang mga galawan ng ganitong babae. Why not? Sabi niya sa sarili. I'm Aljon. Nice to meet you, Angela. Tinanggap ang kamay ng babae at pinisil ito ng bahagya. Nagkasalubong naman ang mga tingin nila. Bakit ka nag-iisa? Wala ka bang girlfriend na kasama? Tanong ng babae. No, I'm alone and I have no girlfriend. How about you? I'm also alone, single and ready to mingle. Nakangiting sabi nito sa kanya. Lumapit ang babae sa tenga niya at bumulong. Would you like to get out of here? Medyo maingay kasi dito. Alam na ni Aljon ang gustong mangyari ng babae. Your place or my place? Bulong din niya sa babae. Sa isang hotel dinala ni Aljon ng dalaga, wild ang babae sa kama. Halatang expert ito sa pakikipag one night stand. Maganda sana ito pero hindi pang girlfriend material. Nakatulog na sila sa pagod. Nagising si Aljon nang may narinig na may nag-uusap. Iminulat ang mata, nilibot na muna ang paningin sa paligid. Nasaan ako? May ka-one night stand nga pala ako kagabi. Napangisi siya bigla nang maalala kung gaano ka-wild ang babae sa kama. Hinanap ng mata niya kung saan ang dalaga. Wala ito sa tabi niya. Nauna itong nagising kaysa sa kanya. Chinek ang telepono. 5:00 pa lang ng umaga. Narinig niyang tila may kausap ang babae sa telepono. Yes, Dad. Ako nang bahala kay Kevin. Hintayin ko na lang makaulis-ulit si Juliana papuntang Paris para maisagawa ko ng plano ko. Nagulat si Aljon. Sino kaya ang kausap nito sa telepono? Si Kevin ba na business partner niyang pinag-uusapan ng dalawa? Okay, Dad. Ako nang bahala. Bye. Sabi ni Angela sa telepono saka pinatay. Nakita niyang papalapit sa kanyang dalaga kaya nagtulog-tulugan siya. Nang makitang tulog pa siya ay pinulot itong mga nakakalat na damit saka nagbihes. Nag-iwan ito ng isang maliit na papel sa side table saka umalis. Nang nakalabas ng babae sa kwarto ay saka siya nagmulat ng mata at kinuha ang papel na iniwan ng dalaga. Nag-enjoy ako sa ginawa natin kagabi. Let's do it again some other time. Call me. Ito ang nakasulat sa papel na iniwan ng dalaga. Nakasulat din doon ang phone number nito. Napangisi si Aljon. Sure which, I will surely call you after kung bumalik ng Cebu. Sabi niya sa sarili. Kinuha niya ang cellphone na tinawagan si Cindy. Hello, what the heck? Don't you know kung anong oras pa lang? Nambubulabog ka sa tulog ko. Galit agad ni Cindy na sumagot sa kanya. Nilayo ang telepono sa tenga dahil sa lakas ng sigaw nito. Parang mababasag ang eardrums niya. Tama nga naman ito, 5 AM pa lang pala. Hindi niya naisip ang oras, ang gusto niya lang ay mamapagsabihan. Hey best friend, galit ka kaagad? Para ka namang matandang dalaga niyan.
What do you want? Hindi pinansin ang panloloko niya dito. I just want to tell you na may nakatalik ako last night. Nakangiting kwento niya kay Cindy. Anong pakialam ko sa bed life mo? Bakit mo pa ako idadamay dyan? I thought you would be happy for me kasi sinunod kong payo mo na mag-enjoy dito sa Manila. Wala akong pakialam sa kababuyan mo. Ang gusto ko lang ay matulog. Bye! Sigaw nito sa kanya saka pinatay ang telepono. Natawa si Aljon sa inakto ng dalaga. Parang bata talaga to. Naalala niya naman ang babaeng nakaniig kagabi. Maganda sana to pero halatang liberated. Hindi pang seryosohan. Halata namang madami ng experience to sa lalaki. Hindi niya gusto ang ganong babae. Ang gusto niya, mahinhin katulad ni Cindy. Natawa siya sa sarili. Totoong crush niya si Cindy nung una pa lang niyang nakita ito sa office niya pero wala naman siyang planong ligawan ng dalaga. Wala siyang tsansya doon lalo na't hindi pa naka-move on sa first love na si Lennon. Kaya best friend na lang ang turing niya dito. Kinuha ulit ang papel na iniwan ng babae saka tinawagan yon. Hey, bakit mo ko iniwan? Tanong niya sa dalaga nung sumagot to sa telepono. May importanteng pupuntahan lang. By the way, you leave hickeys on my neck and my breast. You're a bad boy, Aljon. May meeting pa naman ako ngayon. Price mo yan for being a good witch. Nagustuhan mo bang ginawa natin kagabi? Don't tempt me. Baka balikan kita dyan sa hotel room mo. Hindi kita uurungan, Angela. Come on, I'm waiting. Next time, lover boy. May importante pa ako meeting today. I have to go. Bye. Saka nito pinatay ang phone. Pagkatapos nilang mag-usap ay sinave ang number ng dalaga sa cellphone niya saka bumalik sa pagtulog. Napagod siya kagabi. Inubos ng babae ang lakas niya. Pinikit ang mata na may ngiti ang labi. Naging busy si Lennon sa bling. After ng opening nila, madaming orders ng jewelries nila. Umuwi si Isusa sa Hong Kong pansamantala para kumuha ng ibang alahas para ibenta sa bling. Hindi nila inaasahan na papatok ang jewelry business nila. Malaking tulong din ang pag-attend ni Juliana sa opening nila. Sobrang saya niya sa kinahantungan ng business nila ni Isusa. Isa na lang ang problema niya. Si Cindy. Hindi pa sila ulit nagkita simula ng opening ng bling. Hindi niya na din ito nakamusta. Kinuha ang phone at tinawagan ng dalaga. Nagring lang ito pero hindi sinasagot. Ano kayang nangyari dun? Nang hindi pa din sinasagot ni Cindy ay simunod na tinawagan ng kuya Kevin niya. Hello kuya, may balita ka ba kay Cindy? She's not answering my call. I don't know, I'm busy right now, bye. Nagpaalam ito agad saka siya binabaan ng phone. Nagtataka siya. Bakit ganun ang boses ni kuya? Parang bagong gising, alauna na ng hapon. Wala ba to sa office niya? Naalala niya nandito pala si Ate Juliana sa Pilipinas. Baka nag-honeymoon ng dalawa kaya ayaw pa istorbo. Hayaan niya na muna. Naisipan niyang tawagan si Aljon pero bad trip siya sa lalaking yun. Pakiramdam niya itong kaago niya kay Cindy na wala lang siya sandali ay nakaporma na agad ito sa kasintahan niya. Hindi niya papayagan na maagaw si Cindy sa kanya. Pero wala pa siya sa posisyon na pagbawalan si Aljon na lumapit kay Cindy. Ang kuya Kevin niya mismong nagpadala kay Cindy sa Cebu para sa business nila doon. Kinuha niya ulit ang phone niya saka tinawagan ng telepono ng dalaga. Pero hindi pa rin ito sinasagot. Wala siyang choice kung hindi tanungin si Aljon. Ito lang ang makakasagot sa tanong niya. Hindi naman siya matutulungan ng kuya niya sa ngayon. What do you want? Bakit ka napatawag? Diretsong tanong ni Aljon pagkasagot nito ng tawag niya. Halatang bad trip din ito sa kanya. I just want to ask kung alam mo kung nasa si Cindy. Tinatawagan ko kasi siya, hindi niya sinasagot ang tawag ko. At bakit gusto mo siyang makausap? May bago ka ng girlfriend, hindi ba? Who told you that? I don't have a girlfriend. At anong karapatan mong bakuran si Cindy mula sa akin? Hindi yan ang nakita ni Cindy sa inyo ni Susa. What? Si Susa? There's nothing going on with me and Jesusa. Paano niya masasabi dito na hindi niya girlfriend si Jesusa dahil tibo ito? Ang hirap naman pala ang pinapagawa ni Jesusa sa kanya. Siya tuloy ang nasisira kay Cindy. Nobody will believe you, Lennon. I don't need to explain to you, Aljon. Basta ang masasabi ko, wala kaming relasyon ni Jesusa. Where is Cindy? Inulit niyang tanong niya kay Aljon. Bumuntong hininga na muna ito bago sumagot. Sa Cebu. What? Bumalik na siya kaagad. Gulat na sabi ni Lennon. Yes,
Kahit ako hindi ko rin alam na bumalik na siya agad. Ayaw niya daw kayong makita ni Jesusa. That's what she said. Shit! Napamura siya sa desperasyon. You can visit her if you want. Mag-isa lang siya doon since may asikasuhin pa ako dito sa Manila. Pero busy din ako sa bling. We just opened the shop at si Jesus ay nasa Hong Kong ngayon. If you really love her, you have to make an effort for her. Wala kang alam sa relasyon namin at wala kang alam kung anong effort ang ginagawa ko para kay Cindy. Kaya wag mo kong pangaralan. Pagkasabi nun, isa kanya pinatayan ng telepono si Aljon. How dare he advise me to make an effort for Cindy? Hindi niya alam ang sakripisyo para kay Cindy. Ah, shit. Hindi siya mapakali. Kailangan niyang makausap si Cindy. She missed her so much. Kinuha ang cellphone at tumawag sa sekretary niya. Prepare the chopper right now. Pupunta ako ng Cebu. Bahala na. Babalik na lang siya sa Manila agad. Habang naghihintay ng flight niya ay tinatry niya pa rin tawagan si Cindy. Hindi pa rin ito sinasagot ng tawag niya. Lagot ka sa akin mamaya, Cindy. Porket alam mong mahal na mahal kita. Pinapahirapan mo ko ng ganito. Paglapag ng chopper ay nagbiyahe na siya agad papunta sa opisina ni Aljon. Alam niyang nandoon si Cindy. Alam na niyang opisina nito. Matagal nilang business partner ang pamilya Aguilar. What the heck? Naitapon ni Cindy ang kanyang phone. Kanina pa tawag ng tawag sa Lennon sa kanya. Hindi niya ito sinasagot. Hindi pa siya ready na makausap ang dating nobyo. Hindi pa ba tapos ang pagpapasakit nito sa kanya? Umalis siya nang walang paalam tapos pagbalik nito ay may bago nitong girlfriend at mag-business partner pa sila. How dare he? Ang bilis siyang pinalitan ni Lennon ng ganun-ganun lang. Ang sakit-sakit ng dibdib niya. Si Lennon lang ang tanging minahal niya ng lubos. May namumuong luha na naman sa kanyang mga mata. Hindi niya mapigilang magsilaglagan iyon sa kanyang mga mata. Maya-maya ay tumunog ang intercom. Yes, Liza. Sekretary niya yon. Ma'am Cindy, there is somebody who wants to see you. Sino? Napaisip si Cindy. Wala siyang ine-expect na bisita sa araw na yon. Biglang bumukas ang pinto at niluwanan si Lennon. Me, I'm the one who wants to see you. Natameme si Cindy. Wala sa sariling binaba ang intercom. Kanina lang ay tawag ito ng tawag sa kanya. Bakit nandito na ito sa harap niya? Pasimpleng pinunasan niya ang mga luha niya. What are you doing here? I'm here to see you. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Sambit ni Lennon habang papalapit sa suave chair ni Cindy. Hindi ito nakatayo sa pagkagulat. Busy lang ako. Pagdadahilan niya. Buisit, kanina lang ay ang tapang-tapang ko ah. Bakit nautal na ako ngayon? Hindi siya makatingin ng diretso kay Lennon. Nang papalapit na si Lennon, sa upuan ni Cindy inangat niya ditong ulo nito paharap sa kanya gamit ang daliri. Don't you miss me, Cindy? Nakangising sabi ng dating nobyo. Why would I? You broke up with me, right? Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya kayang salubungin ang mga titig ni Lennon. At saka baka mahalata siya na kagagaling niya lang sa pag-iyak. I can see that you also miss me, Cindy. Pinunasan itong mga mata niya. Malamang ibasa pa ng luha. Shit, sambit ni Cindy niya sa sarili. I miss your lips, baby. Can I kiss you? Paalam ni Lennon sa kanya, tumango siya. What? Pumayag ka? Galit ng utak niya sa kanya. Kani-kanina lang galit ka kay Lennon ah. Pero wala siyang magagawa kung gusto naman ito ng puso niya. Dahan-dahan itong inangkin ng labi ni Cindy na nakaawang na. Tila hinihintay na din ng labi ni Lennon na dumapo sa labi niya. Dahan-dahan sa umpisa. Hindi siya nakagalaw nung una pero hindi niya maitatanggi na na-miss niya din ito. Baliw na rin si Cindy sa mga oras na yon. Hindi na niya maitatanggi. Kung angkinin man siya ni Lennon sa sandaling yon na hindi na siya ayaw pa. Ganun niya kamisang nobyo. Sa tagal ng relasyon nila ay hindi pa sila umabot sa ganong sitwasyon. Hanggang kiss lang sila dahil takot siya dati. Kapag naramdaman niya nagbibigay ng motibo si Lennon na may gagawin sa kanya ay umaalis na agad siya. Hindi niya ito binibigyan ng pagkakataon. Kung alam lang niya na ganito pala kasarap ang hatid nito sa katawan niya, malamang ay matagal na rin siyang bumigay kay Lennon. Shit, don't stop. Pero sa hindi niya inaasahan ay tumigil si Lennon. Tinignan siya sa mata at tinalikan sa noo. Let's stop, love. Baka hindi ako makapagpigil. Tuliro siya para siyang nabitin sa ere.
Gusto sana niyang umpapila at sabihin dito na okay lang na hindi to tumigil. Gustong-gusto niya din naman ang ginagawa ng binata. Inayos nitong pagkabotones ng blouse niya saka umatras. Babalik na ako ng Manila, love. Agad? Gulat na tanong niya. Yes, pumunta lang ako dahil hindi mo sinasagot ang tawag ko. Saka wala si Susa ngayon, nasa Hong Kong. I need to take care of Bling. Biglang sumimangot si Cindy pagkarinig ng pangalan ni Susa. Next time, answer my call kung ayaw mong lubusin ulit kita dito. Take care of yourself, okay love? Saka siya hinalikan ulit sa labi at nagpaalam na. Nakatingin pa din siya sa pinto kung saan lumabas si Lennon. Panaginip lang ba yun? Si Lennon ba talagang bisita niya? Bakit ang bilis ng pangyayari? Shit, what are you doing, Lennon? Pinitin siya nito. Nagustuhan niyang ginawa nila ni Lennon. Hindi niya akalaing ganun pala kasarap yun. Nababaliw na yata siya. Para siyang nahipnotismo ni Lennon. Gusto niyang habulin to at sabihing ituloy nitong ginagawang pagpapaligaya sa kanya. Kaya lang ayaw niya namang maging desperado. Pagkatapos siya nitong puntahan at talikan na halos muntik na niyang maibigay ang sarili, ay si Susa pa rin ang inaalala. Ito bang parusa niya sa pangbabaliwala dati sa binata? Napasabunot naman siya sa buhok niya, pero hindi niya maikakailang na miss niyang binata. Bahala na, kung ano man ang plano ni Lennon para sa kanilang dalawa, ay aayon na lang siya. Kung gusto nito na maging dalawa sila ni Jesusa na girlfriend nito, ipapayag siya. Ganon niya kamahal ang binata. Ayaw niya nang mawala pa ito ulit sa kanya. Naluluhang sabit ni Cindy sa sarili. Kinuha niyang phone na tinawagan si Aljon. Hey, alam mo ba na pumunta si Lennon dito? Ha? Kailan? Kani-kanina lang nag-usap kami ah. Anong pinag-usapan niyo? He just asked me kung nasan ka. I told him nasa Cebu ka pa. Anong ginawa niya dyan? Oo, wala. Nahiya si Cindy na sabihin kay Aljon ang nangyari sa kanila ni Lennon. Don't tell me, binaboy niyong office ko, Cindy. Shut up, hindi ako baboy katulad mo. Pagsisinungaling niya. Gusto niyang sabihin dito na muntik na. Well, masarap naman eh. Aminin mo, Cindy. Ang gago, ayaw maniwala sa kanya. Tila basang-basa nitong utak niya. Hindi siya nakapagsalita. Sapul siya ni Aljon. Kayo na ba ulit? Tanong ni Aljon. I don't know. We did not talk about it. Baka kumukuha lang ng buwelo best friend. I don't know. Natatakot pa din ako. May Jesusa na siya sa buhay niya. Saan ako lulugar? Sabi niya, hindi niya girlfriend si Jesusa. Kwento ni Aljon sa kanya. Ano? Ano sila? Bed buddy? Porket hindi ko na ibibigay ang mga pakangailangan niya ay hahanapin niya sa iba? Deal with it, Cindy. Lalaki si Lennon at may pangangailangan din siya. Niyaya ka namang magpakasal ng tao, hindi ba? Kaya lang nag-inarte ka. Akala ko ba kaibigan kita? Bakit parang kampi ka kay Lennon? Narealize ko lang ang ginawa mo sa kanya, Cindy. Sa tagal ng relasyon niyo, natiis niyang hindi ka angkinin. Alam mo ba kung gaano kahirap yun, Cindy? Lalong-lalo na sa katulad ni Lennon na madaming umaaligid na babae. Natahimik si Cindy, may punto nga naman si Aljon. Kaya wag ka nang mag-inarte kung mahal mo talaga si Lennon ay ikaw naman ang magsakripisyo para sa kanya. Hindi pa din siya nakapagsalita. Ninanamnam ang mga pangaral ni Aljon sa kanya. Pwede ba bumalik ka na dito sa Cebu? Pakiusap niya kay Aljon. Nalulungkot na ako dito. No, ayoko. Nag-e-enjoy pa ako dito. Natatawang sambit ni Aljon. Naalala niya na naman si Angela. Ang baboy mo, Aljon. Alam ni Cindy ang dahilan nito. Malamang ilulubos-lubosin ni Aljon ang pambababae sa Manila bago bumalik ng Cebu. What? Wala naman akong sinabi ah. Pagmaang-maangan ni Aljon. O siya, babayin at may gagawin pa ako. Tapusin niya ng usapan nila at ba kung ano pang masabi niya. Pagbaba ng cellphone ay napaisip ng todo si Cindy. May punto naman si Aljon. Madami ng sakripisyo si Lennon sa relasyon nila. Maybe this time ay siya naman ang gagawa nun para sa binata. Sana lang ay hindi pa huli ang lahat.